and you're listening to SBCC Prayer House Podcast. Typecast. So Joshua 24 verse 14. No? Sabi niya rito, kaya ngayon, igalang nyo ang Panginoon at paglingkuran na may katapatan. Itakwil na ninyo ang mga Diyos-Diyosang sinasamba noon ng inyong mga ninuno sa kabilang ilog ng Euphrates at sa Ehipto. At maglingkod kayo sa Panginoon. Verse 15, pero kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang iyong paglilingkuran. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabilang ilog ng Euphrates o sa mga Diyos na mga Amoryo na ang lupain ay tinitirhan ninyo ngayon? Pero para sa akin at sa aking pamilya, sa ibang translation, sa aking sambahayan, sa aking kasambahayan, yun yung mga ibang translation, ako ay maglilingkod, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Maaari ba nating sabihin ito sa umagang ito, i-declare natin, ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Panginoon. 1, 2, 3, go. Ako. Yan ho yung pahayag, no, ni Joshua. Sabi ho niya sa English, as for me and my house, we will gonna serve the Lord. Maaring naririnig na ho ninyo ito. Maaring ang mga iba, ngayon lamang po narinig. Maaring pamilyar na po ito para sa atin, sa mga marami. Pero ho, kung titignan ho natin, napakahalaga pong ipaalala at tiyaking natutunan ho natin at naisabuhay yung desisyong ito. No? Maaring noon, nagdesisyon ka na ako at ang aking pamilya, no, ay maglilingkod sa Panginoong Diyos. Ngayon, ipapaalala ho sa atin na ng scripture na ito kung gaano kahalaga yung makasama ang mahal sa buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. No, ito po ay desisyon at commitment na ginawa ni Joshua. Sino ho ba si Joshua? At ng kanyang pamilya, no? Na alam natin, yun din ang klase ng commitment ng ating Panginoong Diyos na nais niya sa bawat pamilya natin. No? Kasi sinasabi ho natin may pag-asa ang bawat pamilya. Sino ho dito ang membro sa pamilya? Diba? Mayroon ho tayo mga kanya-kanyang pamilya at ang naisin ho natin sa umagang ito ay makasama ang bawat pamilya na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. No? May magandang mangyayari ho sa bawat pamilya kung tayo ho ay maglilingkod ng sama-sama sa ating Panginoon. Sa mga mag-asawa, sino ho ang mag-asawa rito? Pakitaas yung kamay. Yan, praise the Lord, mga single ho lahat. Walang nagtaas ng kamay. O feeling lang ho nila single. Hindi ka nagtaas ng kamay mo, kasama kita. Di ba? Sa mga mag-asawa po at sa mga anak, di ba? Kailangan pareho tayo ng goal. Pareho po kayo ng goal. No? Pero hindi ibig sabihin asa lang tayo ng asa na wala namang ginagawa. Kailangan bilang membro ng pamilya, mayroon tayong dapat gawin. No? Mayroon tayong responsibilidad. Pakibanggit nga po yung word na responsibilidad. Okay. Na dapat ho natin gawin. No? Para makita ho talaga natin ang katuparan ng mabuting pangako ng Diyos sa bawat pamilya. Tulad ho ng ginawa ni Joshua at ng kanyang pamilya at ng bawat pamilya sa kanyang henerasyon. No, hindi lamang pala naglingkod si Joshua kasama ang kanyang pamilya, kundi maging ang mga sumunod na henerasyon sa kanya. No? Sino ho dito ang lola na? May apo na. May apo na rin sa tuhod. May apo na sa kuko. So sa bawat henerasyon, yon ang naging goal ni Joshua na makasama niya ang kanyang pamilya at yung mga sunod pang henerasyon sa kanya na makita niya na sila ay naglilingkod
sa ating Panginoong Diyos. Patay na si Moises. Actually, ito yung si Josue ay siya yung itinalaga ni Moises na maging pinuno ng mga Israelita. Actually, si Moises ay hindi na nakatungtong doon sa lupang pangako. Nakita na lamang niya ito, natanaw lamang niya. Subalit ang nagpatuloy diyan is si Josue. Siya yung naging leader. At si Josue ay isang sundalo, no? At marunong siya sa mga taktika. Pero sa kanyang mga taktika, hindi siya nanangan doon, kundi nanangan siya sa salita ng Diyos. Alam niyo ba yung Josue 1:8? Joshua 1:8, sino nakaka-memorize? Dadagdagan mo yung pansit mamaya. Iyon, si tatay, pakidagdagan yan. Yan. Joshua 1:8, diba? Dilidilihin mo ang kasultang ito, araw-gabi. Diba? Upang, si pastora, no? Iyon. Diba? Ang ganda, tama? Hindi siya nanangan sa kanyang sariling karunungan, kundi nanangan siya sa salita ng ating Panginoon. Diba? So, ginamit ng Diyos si Moises, no, para iligtas sa pagkalipin ang mga Israelita sa Ehipto. So, nangako ang Diyos na dadalhin sila sa lupang ipinangako niya simula pa sa mga ninuno nilang sina Abraham. Ito yung mga ninuno ni Moises, no? Isaac, at sino pa? Si Jacob. No? So, tinupad nga niya ang lahat ng mga ipinangako niya. Joshua 23 verse 14, no? So ginamit niya ang isang military leader na si Josue o si Joshua para sakupin ang Kanaan at pati ang mga nakatira ritong di sumasamba sa Diyos. Bawat tribo, bawat pamilya, no, sa Israel ay mayroon ng sariling mga lupa at tinitirhan. Lahat ay kaloob galing sa Diyos. No? Tapos, mula kina Adan at Eva, kay Abraham at kay Moises, hanggang ngayon, no, nais ng Diyos na tugon sa kanyang kabutihan at kadakilan ay ang pagsamba sa Kanya lamang. Katulad ng nabasa natin kanina sa verse 14. Tama? No? Ang nais ng Diyos ay yung pagsamba lamang sa Kanya. Wala nang iba. Pero ang naging problema, yung mga bagong henerasyon na pinamumunuan ni Josue, na karamihan ay di nakita ang makapangyarihang ginawa ni Yahweh sa Ehipto. Na karamihan wala pa. O yung mga iba, bata pa noon. No? Bata pa noong nakipagkasundo ang tatay at lolo nila, yung mga ninuno nila, na si Yahweh lamang ang kanilang sasambahin. No? At wala nang iba. Hindi lang lamang iyon, naroon pa sila sa lupa na kung saan ang mga tao ay sumasamba. Kanino? Kay Baal at sa iba pang mga Diyos-Diyosan. No? Kaya, tinipon ni Josue ang mga Israelita. Kadyayo, kaagyan, mantutungtong tayo. Diba? Lalo na ang mga pinunong bayan, mga tatay, mga nanay, mga matatanda, no? Mga bata, sa Shechem. Yung Shechem na lugar, dito sa lugar na ito, gumawa si Abraham ng altar para sambahin ang Panginoon. Ayun, ano yung lugar na yon? Shechem. Pakiulit. Gutom na kayo, no? Para narinig ko chicken. Shechem. Ito yung lugar na kung saan nag-alay o gumawa ng altar si Abraham, no? Upang sambahin ang Panginoon doon. Pati ang apo niyang sina Jacob, na tinawag na Israel, no? Dito rin gumawa ng altar para sambahin ang Panginoon. Dito ibinaon ni Jacob ang mga imahin ng mga Diyos-Diyosan ng pamilya ng kanyang asawang si Rachel, no? At dito rin sa lugar na ito, sa panahon ni Josue, nagkaroon ng renewal of covenant, pagpapanibago ng kasunduan, na wala silang ibang sasambahin maliban kay Yahweh. No? Kaya nagtayo si Josue ng malaking bato doon, no, bilang monumento ng mahalagang okasyon. Joshua 24
26. No? Pero bago yon, mga kapatid, ikwento niya ang salitang galing sa Panginoon sa verse 2 and 3. Bakit kaya? No? Bakit niya ikwento yung mga bagay na nangyari noon? Nabanggit natin kanina na ang mga sumunod kay Josue ay mga bagong henerasyon. No? Wala na yung mga dati. Nakalimutan na nila yung covenant, no, ng kanilang mga ninuno na ang kanilang sasambahin ay ang tanging ang Panginoong Diyos lamang. Nakalimutan nila iyon at hindi nila alam yung kwento patungkol sa anong tawag doon, pagtakas nila sa Ehipto, no? Hindi nila alam yung kwento na habang nasa disyerto yung kanilang mga ninuno, ang ating Panginoong Diyos ang nag-provide, no? Kailangan nyo ng karne, magbibigay ako ng karne. Kailangan nyo ng mana, magbibigay ako ng mana. Kailangan nyo ng tubig, binigyan sila ng tubig. Pero yung mga sumunod na henerasyon, hindi nila alam kung ano yung mga nangyari noon. Kaya nawala na lang sa kanilang kaisipan kung sino talaga yung Diyos ng kanilang mga ninuno. Kaya ang Diyos ng kanilang mga ninuno ay tunay na Diyos. Subalit ang nangyari, sa mga pinuntahan nilang lugar kasi may mga iba't ibang Diyos-Diyosan. Di ba? Kaya lahat ng nakapadpadan nila, mga lupay na napuntahan nila, inadapt nila yung mga paniniwalang iba. Iba doon sa kanilang nakagisnan. Kaya nagpatawag ng meeting si Joshua, SBCC Prayer House, Kajila, walay meeting tayo. Di ba? Nasumpal may meeting, walay eating. Di ba? Hali kayo, mag-uusap tayo. Di ba? Tapos, pinaalala ni Josue sa kanyang kasambahayan, no? Sabi niya sa verse 2 and 13, Kuya Paulo, pwede mo bang ilagay sa screen yan? Sinabi ni Josue sa lahat ng tao, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, noon ang mga ninuno ninyo ay nakatira sa kabila ng ilog ng Euphrates at sumasamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Diba? Isa sa kanila ay si Tera, na ama ni Abraham at Nahor. Ito yung mga ninuno nila, no? Next. Pero kinuha ko si Abraham sa lugar na iyon at pinapunta sa lupain ng Kanaan at binigyan ng maraming lahi. Naging anak niya si Isaac. At naging anak naman ni Isaac sina Esau at Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang mga kabundukan ng Seir bilang bahagi niya. Pero si Jacob at ang mga anak niya ay pumunta sa Ehipto. No? Pagkatapos, isinugo ko sina Moises at Aaron sa Ehipto at pinadalhan ko ng mga salot ang mga Ehipsyo at inilabas ko roon ang inyong mga ninuno. Pero nung makarating ang mga ninuno nyo sa dagat ng pula, hinabol sila ng mga Ehipsyo na may mga kabayo at mga karwahe. Humingi ng tulong sa akin ang iyong mga ninuno at nilagyan ko ng kadiliman ang pagitan nila at ng mga Ehipsyo. At nilunod ko agad ang mga Ehipsyo sa dagat. Nakita mismo ng iyong mga ninuno ang ginawa ko sa mga Ehipsyo at tumira kayo sa disyerto ng mahabang panahon. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng Amoryo sa silangan ng ilog ng Jordan. Nakipaglaban sila sa inyo, pero pinagtagumpay ko kayo sa kanila. Nilipol ko sila at nasakop nyo ang lupain nila. Pagkatapos, nakipaglaban sa Israel ang hari ng Moab na si Balak. May masamang balak ito, no? Na anak ni Sipor. Inutusan niya si Balaam na anak ni Beor na sumpain kayo. Pero hindi ko pinahintulutan si Balaam na gawin ito sa inyo. Sa halip, binasbasan kayo ni Balaam at iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Pagkatapos, tumawid kayo sa ilog ng Jordan at nakarating sa Jericho. Nakipaglaban sa inyo ang mga taga-Jericho. Ganoon din ang mga Amoryo, Periseo, Cananeo, Heteo, Girgasio, Hebeo, Jebuseo. No? Anong ginawa ng ating Panginoon? Pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. No?
Pinadalhan ko ng mga putakti ang 2 haring Amoryo para itaboy sila bago pa kayo dumating. Nanalo kayo, hindi dahil sa inyong mga espada at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo pinaghirapan. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Kumain kayo ngayon ng mga ubas at mga olibo na hindi kayo nagtanim. No? Tignan ho ninyo yung provision ng ating Panginoon. Yung hindi pagpapabaya ng tunay na Diyos ng kanilang mga ninuno, na kailangan makilala din ng mga new generation. Mayroon ho tayong mga new generation ngayon. Tama, yung mga young people. O maaari mong sabihin new generation kapag bagong silang, no, bagong tanggap sa ating Panginoong Diyos. Meron tayong mga bata rito, mga young people, they are the next generation. At kailangan ho nating ipakilala sa kanila, maturuan sila, no, patungkol sa tunay na Diyos. Amen. Ngayon, mayroon ho tayong 3 bagay na kailangan ho nating makita sa umagang ito. No? Yung ginawa ni Joshua. Unang points ho natin, no? Mangunguna ako sa paglilingkod. Pwede ba nating sabihin, 1, 2, 3, go? Sabi niyo niya, pero kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito. Sabihin mo sa katabi mo, mamili ka ngayon. Kung sino ang paglilingkuran ninyo, maglilingkod ba kayo sa mga Diyos-Diyosan na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates, o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoryo ng lupain ay tinitirhan ninyo ngayon? Pero para sa akin, sa ganang akin, sabi ni Joshua, at ng aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoong Diyos. Ito po ay personal na desisyon. No? Pag sinabi nating personal na desisyon, walang pumilit kay Josue. No? Walang nanutok sa kanya ng espada o pana, kundi ito ay personal niyang desisyon. Ito po ay isang pampublikong pahayag o declaration, public testimony o public declaration na tinatawag. Sabi niya, ngunit para sa akin, yung word na yon, no? Kapag sinabi niya yung word na yon, para bang sinasabi niya, I don't care kung ano ang inyong desisyon. Pero ako, maglilingkod ako sa Panginoon. No? Tignan ho natin, kahit na siya ang pinuno ng bansa, handa siyang makipaghiwalay sa kanyang sariling mga tao, no? Sa mga pangunahing isyo katulad nito. So lahat tayo ay kailangang sabihin sa maagang pagdidesisyon o baka mahuli na ang lahat. Sa oras na ito, kailangan ho natin magdesisyon tulad ni Joshua. Sino ang iyong paglilingkuran? Sino ang aming paglilingkuran? Ibang Diyos o ang tunay na Diyos? Diba? So, nangyayari ito sa atin minsan. Kung tayo man ay mga manggagawa sa opisina, mga executive, mga pinuno ng negosyo, mga guro, mga estudyante. Sino yung mga estudyante rito? Diba? Maraming temptation ho dyan sa mga estudyante, no? Sa mga mag-aaral, no? Mga manggagawa, mga may blue-collar job na tawagin o simpleng pakikitungo sa ating mga kaibigan, kapamilya, kapitbahay, no? Kung susundin mo si Kristo, eto, darating ang panahon na dapat mong sabihin, gawin mo ang gusto mo, magkaibigan pa rin tayo, pero ako, kung tatanungin mo kung saan ako maglilingkod ako sa Panginoon. Darating ang panahon, o sa loob ng inyong pamilya, may panahon na mamimili ka. No? Pero mas maganda kasi, nakasama mo ang pamilya sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? So ang pagpili sa Panginoon ay dapat sadyain. No? Pag sinabing sadyain, kailangan naisin yan ng puso mo. No? Hindi ka makapagdidesisyon ng personal kung hindi mo na naisin sa puso mo na maglingkod sa Panginoon.
No? Ito ay isang personal na desisyon. No? Hindi mo pwedeng i-desisyonan yung katabi mo. No? Sabi niya, ngunit para sa akin, no? Hindi po ito mangyayari nang hindi sinasadya, nang walang ginagawang pagpili o pagdidesisyon. No? Tandaan ho natin yung desisyon na yan, hindi po yan maipapamana sa inyong mga magulang, sa inyong pamilya, o sa inyong mga anak. Subalit, ito, maari itong ituro ng mga magulang. Sino ho yung mga magulang rito? Amen, di ba? Pumalakpak nga yung mga magulang. Pumalakpak din yung mga magugulang. Wala naman. Okay. So, ngunit isang punto, dapat mong gawin ito sa sarili mo. First and foremost, ikaw muna na tatay. Ikaw muna na nanay. Amen? Kung ang nanay mo at tatay mo hindi mananampalataya at ikaw ang pinakaunang mananampalataya sa pamilya mo, ikaw ang mangunguna. With respect sa authority ng iyong nanay at tatay. Amen? Kung ikaw na asawang babae, ang Kristiyano sa iyong pamilya at ang iyong mga anak at ang tatay ay hindi pa mananampalataya, ikaw babae, ikaw nanay, inang, di ba? Ang magsisimula ng tinatawag ko nating family worship. Amen? Pero with respect sa tatay. Huwag nating walain yung respeto sa tatay. Sino yung mga tatay dito? Di ba? Yan, kailangan ho nating irespeto ang tatay. Kausapin ng maayos. Ipanalangin. Amen? Pangalawa, maglingkod kasama ang kasambahayan. Ito ay mapanghikayat na deklarasyon. Pag sinabing mapanghikayat na deklarasyon, ito ay diniinan ni Joshua. May diin, may pwersa, may paninindigan. O kayo, saan kayo sasamba? O kung gusto nyo roon, wala akong magagawa. Pero ako, pagpapatuloy ko to. Diba? Maglilingkod ako. At ng aking pamilya sa Panginoon. Yun ay deklarasyon. Yun ay matinding diin na ginawa ni Josue para sa kanyang pamilya. Ito ay isang mapanghikayat na pahayag. Sabi ni Josue, ngunit kung tungkol sa akin at sa aking kasambahayan o sambahayan. Diba? Yung tinutukoy ho niya rito, yung membro ng kanyang pamilya at yung kanyang, of course, si Josue ay isang mayaman. No? May kakayanan. So kasama doon yung kanyang mga membro na kasambahay. Yung kanyang mga katulong. Halimbawa, may business ka. Kailangan kasama mo yung mga partner mo. No? Yung kasama mo sa negosyo. Kailangan kasama mo na naglilingkod sa Panginoon. Tama? Amen? Kasama ho dyan yan. Hindi lamang ho yung pamilya, kundi sa ibang translation, sa King James, kasambahayan. Diba? Yun ho yung tinutukoy doon. Hindi lamang ikaw, hindi lamang si Mrs., hindi lamang yung mga anak, no? Kundi lahat ng nasa sambahayan mo, nasakop mo. Yun ang sinasabi niya rito. Sabi niya, ngunit kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, ito po ay isang kahangahangang bagay sa lahat. No? Dito ho, tumayo si Joshua at nagsalita bilang pinuno ng kanyang pamilya na hinirang ng Diyos. Ano ang ginawa niya? Inangkin niya ang karapatang magsalita para sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, sa kanyang mga apo-apo sa tuhod, at maging sa kanyang mga alipin bilang pinuno ng angkan na ito. Para bang sinasabi niya, hawak ko ang desisyon. At ito ang pinaka-the best na desisyon. Yung maglilingkod ako kasama ang kasambahayan ko sa tunay na Diyos na buhay. Amen. So, ang bawat Kristiyano lalaki ay dapat gumawa ng katulad nito. Kasi ang pinupunto ho talaga nito, yung pinaka-leader sa pamilya. Sino ang leader sa pamilya? Sino ang pinakaulo sa pamilya? Si tatay, si daddy. Diba? Oh, kanang puta pa, Manisha. Si tatay, si daddy, nung gapulay nanay, nung gapulay tatay. Si nanay. Nung gapulay nanay, tan si tatay, may panguluan niya.
anak. Di ba? Umaniman. So, ang bawat Kristiyano ay dapat gumawa ng pahayag na to tungkol sa pamilyang ibinigay sa kanya ng Diyos. Amen. Di ba? Palapakan nga natin ang ating Panginoon. Mabilis lamang ho ito. Pangatlo, maglingkod sa tunay na Diyos o maglilingkod sa tunay na Diyos. Actually ho, positibong pahayag po ito. Ito ay isang positibong pahayag. Ako at ang aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Diyos. Hindi niya sinabing, okay na ako, Lord, ako na lang ang sasamba sa'yo. Kahit na hindi na sumama ang pamilya ko. Hindi niya sinabi yon. Diba? Hindi rin niya sinabing, Lord, pwede ba yung pamilya ko? Exempted muna ako. Hindi niya sinabi yon. Sundi ang sabi niya, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoong Diyos. Kasama ho lahat ng kasambahayan. Amen? Diba? Actually, umiikot lamang po tayo doon sa verse 15. No? Yan ho yung pinaka-focus ho natin. Diyan ho tayo tumututok sa umagang ito. No? So, ibig sabihin, nangangahulugan na ang pamilya ni Joshua ay kanilang ituon dapat ang kanilang sariling pagsamba sa tunay na Diyos. No? Ang kanyang kautusan ang magiging kanilang batas at ang kanyang mga utos ang kanilang kaluguran. No? Ang pagsamba sa kanya ang kanilang pinakamataas na layunin. No? At ang kanyang kalwalhatian ang kanilang pinaka-asam-asam. Yun ho ang pamilya ni Joshua. Sana'y ganun din ho ang ating pamilya. No? Meron pong isang young people ho rito na actually sa kanyang buong pamilya, siya na lamang po ang naiwan. Sabi ko sa kanya, bro, huwag kang pumayag na ikaw lang ang maiwan sa pamilya mo na naglilingkod. Pinaliwanag ko sa kanya ngayon. Kasi yung kanyang lolo, naglilingkod sa Panginoon. Nung namatay na, hindi na nagpatuloy yung iba. Yung kanyang tatay, naglilingkod sa Panginoon. Yung kanyang ina at mga kapatid, dati naglilingkod sa Panginoon. Pero ngayon, nakakalungkot, mag-isa na lamang niya na naglilingkod sa Panginoon. Yung anak na lang ang natitira. Wala na yung mga dating kasama niya sa pamilya na excited laging mag-church noon. Leader sila sa church. Pero bigla nung nawala na yung ama, nawala na rin sila lahat. Isa na lang ang natira. Oh. Ang pangalan niya ay hindi ko alam. Hindi ko sasabihin. Kaya mga kapamilya, huwag niyo hong hayaang mangyari yon. Na walang maiwang naglilingkod sa inyo, sa Panginoon. Ituro ho natin sa mga sunod na henerasyon yung tunay na paglilingkod sa Kanya. Amen? Wala tayong maipapamana. No? Hindi yung ating ari-arian, hindi yung mga nagluluwangan lupa dyan, hindi yung mga permanenteng bagay, ang pinakamainam na ipamana sa kanila, kundi ang pinakamainam ay ang salita ng Diyos. Yung kahit wala ka na, nagpapatuloy ang iyong pamilya. Wala may kabkabat ko nun sa amin, mayroon akong kakilala, leader sa church, ito ay tatay. Napakaaga niyang pumupunta sa church, pagdating niya doon, nagpapaawit. Ang sigla niya, enjoy na enjoy siya na naglilingkod. At ito, bit-bit niya pati lahat ng pamilya niya. Dakdakal na anak tuya. Ay, sa trabaho to, kumakamal labat. Diba? Dakdakal na anak tuya. Noon, kapag pumunta siya ng church, diba? Hindi siya namrumroblema sa kung ano ipapakain niya sa kanyang anak. Pag uwi ng church, may dalang timba na yan. No? Makikita na lamang namin na bumulot ng kape, pinupulot lang niya, oh. Diba? Tignan mo yung blessing sa kanya, kasama niyo yung kanyang pamilya. Pero nung namatay siya, natakid puso, unti-unting nawala na yung kanyang mga anak. Nawala na sa pananampalataya yung asawa, nawala na rin sa pananampalataya yung mga anak.
walang naiwan. Buti nga dun sa kausap kong young people, may natitira pa siya. Naiwan pa siya. Pero yung isang kakilala ko, wala nang naiwan, maski isa, na naglilingkod sa Panginoon. Napakasaklap nun. Ito meron ba tayong garantiya sa ating mga ngayong bagong henerasyon, sa ating henerasyon ngayon? Meron ba tayong mga garantiya na ang mga henerasyon na susunod sa atin ay susunod sa ating yapak sa paglilingkod? Wala tayong garantiya. Hindi natin alam kung susunod sila. Pero, habang buhay pa tayo, habang may lakas pa tayo mga parents, diba? Mga lola, mag-create tayo ng isang environment sa loob ng tahanan na tanging ang Panginoong Diyos ang pinaglilingkuran. Amen? Hindi natin alam. Hindi ko alam kung si Daniel, pag nawala kami, susunod pa siya kay Lord. Hindi ko alam yon. Hindi namin alam. Pati tayo, lahat po tayo dito, mga parents, di natin alam kung yung pananampalataya mo sa ngayon ay dadalhin din niya, yayakapin din niya. Hindi natin alam yan. Nakakalungkot yung kwento kanina, no? Nawalan natira sa kanyang pamilya. Siguro nalulungkot yun. Diba? Nakakalungkot. Dati kasama niya lahat ng kanyang pamilya, bit-bit niya sa church, kahit na naghihirap yung kanyang buhay, pero nung nawala yung ama, nawala na rin lahat. Hindi nila niyakap kung ano yung pananampalataya ng kanilang ama. No? Kaya ang magandang gawin ho natin, wala lamang ho tayong umasa mga nanay, sino may mga anak dito na nasa Sunday school room? Praise the Lord ho. Wala hong nagtaas, wala palang kondon. Kung kayo ho, mga magulang, mayroon po kayong anak na nasa Sunday school, huwag lamang po kayong umasa sa Sunday school teacher. Amen? Huwag po kayong umasa sa kanya. Huwag niyong iasa. Ang nangyayari kasi, tara na anak! Mamadali. Diba? Nakabihis na, binihisan na yung anak. Tara na sa church anak. Bilisan mo, nandyan na yung sasakyan na niya si Brother Apeng. No? Bit-bit mo yung anak, hingal na hingal ka. No? Tapos pagdating mo dito, ibagsak mo yung anak mo sa Sunday school. Tak! Thank you, Lord. Inasa mo dun eh. Di ba? Tapos pag uwi mo, ganito, hindi mo malang tinanong, anak, anong napag-aralan nyo? Di ba? Pag uwi nyo, di ba? Pasyal, pahinga, tulog, laro, di ba? Hindi man lang na-follow up yung bata. No? Kaya mga magulang na may anak doon sa children's room o doon sa Sunday school, di ba? Pag-uwi nila, tanungin ninyo sila kung anong kanilang napag-aralan. Tama? Huwag ninyong iasa sa mga tagapagturo lamang. I-follow up po natin sila. Amen? Oh. Ganun ho dapat ang ating gawin para makapag-create ho tayo ng isang pamilyang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kung ang pamilya nyo ay nasimulaan yung tinatawag na devotion, nangyari na ho ba sa inyong pamilya yon, na pinatawag ng tatay, lahat ng nasa loob ng bahay, anak, tapos mayroon kayong devotion, mayroon kayong kwentuhan habang kumakain, di ba? Ituloy ninyo yon. Kung naudlot yon, subukan ninyong i-gather ulit yung inyong mga anak kahit na mayroon na silang kanya-kanyang buhay. Pwede ninyong gawin ulit yon, diba? At i-gather ulit sila. At pag-usapan ninyo ang patungkol sa salita ng ating Panginoon. Nang sa ganun habang ginagawa ho natin yon, nag-create tayo ng mga susunod na henerasyon, no? Na maglilingkod sa Panginoon. Amen? Diba? So, mangunguna ang tatay, kung may tatay pa, kung wala na ang tatay, si nanay. Diba? Kung wala si nanay, panganay. Diba? Kung yung tatay, hindi pa mananampalataya, si nanay. No? Kung hindi sila mananampalataya, na parents, yung anak. No? Invite sa church. Diba? Tapos, pakita mo na binabago ka ng Panginoon kasi kapag ikaw anak, hindi makita yung pagbabago mo, no?
Nasa kapilya ka, ang sipag mo, pero pag nasa loob ng bahay, ang tamad mo. Maniniwala kaya sila? Hindi. Ama, o ba't nasa church, pastor, ang sipag-sipag mo. Pero pag sa bahay, ang tamad-tamad mo. Mahihikayat mo ba yung inyong mga parents? Diba? Mag-create ho tayo ng spiritual atmosphere sa bahay. Yung loving family. No? Kasi kapag nakita ng mga anak natin, tayo mga parents na nagmamahalan tayo, mga nanay at tatay, hindi na sila magsasabing ng kung anumang bagay, kundi sasabihin nila, isama niyo po ako sa church. Bakit? Kasi nakikita ko po yung pag-ibig ni Lord sa inyo. Hindi na sila magdadalawang isip. No, sila na magdidesisyon. Bakit? Nakikita po namin kasi kung ano yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa iyong dalawa. Sabi ng isang pastor, hindi namin sinishiran yung anak namin. Basta ang ginagawa namin, nag-create lamang kami ng loving family sa loob ng bahay. At nagulat yung pastor, Dad, I want to receive Jesus Christ as Lord and my Savior. Anak, totoo ba yung sinasabi mo? Bakit mo naman naisip yan? Kasi nakita ko po sa inyong dalawa ni Mama yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa inyo. See? Nag-create lamang sila ng loving family. Alam sa may panay ayuwan, panay pasnok, di ba? Panay gunutan, tadyakan. Di ba? Mag-create tayo ng loving family sa ating atmosphere. Di ba? Sa ating tahanan. Sagutan, gano'n. So, iwasan ho natin yon. We cannot create a loving family, a serving family, no? Kung mayroon ho tayong mga bagay na hindi ho perpekto ang pamilya. No? Ako, may problema ang pamilya ko. Kayo, may problema rin, tiyak yan. Tama? Mayroon, pero we must create a loving family. At magsisimula yan. Kanino? Kay tatay at kay nanay. Magsisimula ho yan sa inyo. Kay lola at lolo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.